praise we could ever sing. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Jesus, Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus, Jesus, Jesus. Power, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you
Jesus, Jesus. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will not be shaken. I will build my life for you. Jesus, Jesus, you are. Lord, we thank you, Lord God. We thank you for this day, Lord God. We glorify your name, Panginoon. Lord, help us, Lord God, na mag-rely on your love, Lord God, not on our love, God, because you are sustaining, Lord God, sustaining the love, Lord God. Give back all the glory and honor, Lord God, in Jesus' name. Amen. Good morning, everyone! Maraming salamat po sa Panginoon at tayo ay binigyan niya muli ng buhay sa araw na ito. No, sabi nga po, diba, every gising is a blessing. Amen po ba yon? Tunay nga po na ang bawat araw na tayo ay nagigising ng malakas, malusog at masaya ay isang pagpapala na binigay ng Diyos sa atin, no? Na hindi kayang tapatan ng anumang mga material na bagay dito sa mundo. Amen po ba yon? At dahil po dito sa pag-ibig ng Diyos, sa biyaya at awa ng Diyos sa atin every day, no? Tayo po ay patuloy na bumabangon para sa Kanya. Amen? At tayo ay patuloy na naglilingkod ng may kagalakan at nagnanais na patuloy na siya ay mahalin at sambahin at paglingkuran. Amen po ba yon? Amen po. At sa umaga pong ito, isang karangalan po, nga po na ako ay makapagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos, na patuloy na magtataas ng ating pananampalataya at patuloy na magre-remind sa atin ng kanyang kabutihan, no? Ang kanyang kabutihan at walang hanggang pag-ibig sa atin. And today po is another month. Hello po, November, no, goodbye October, and hello November. So, ang bilis po ng araw, di po ba? Next month po ay December na naman. At alam po natin na malapit na ang Pasko at alam natin lahat tayo ay magiging busy, di po ba? Mag-iisip tayo ng mga ng ano naman yung ipang Noche Buena, panreregalo, no? Pero for now, ang ang pag-uusapan muna po natin ay ang panibagong topic natin, panibagong theme ng ating church for this month of November. And that is binding love. No, ang pag-ibig po ng Diyos na nagbubuklod sa ating buhay, sa ating lahat. No, ang pag-ibig po hindi pinag-uusapan tuwing February lang. No, kahit anong araw po, kahit anong buwan, ang pag-ibig ng Diyos ay available po sa bawat isa. Amen po ba yon? And for today po, our topic is rely on God's binding love. Ayan po, umasa sa nagbubuklod na pag-ibig ng Diyos. Ang big idea po natin sa topic na ito, sabi po rito sa ating big idea, sabi po rito, God's love is faithful and endures forever. Ours is not. We need to constantly depend on Him so we may reflect it upon others. Tunay nga po na tapat ang pag-ibig ng ating Diyos.
And even we are unfaithful, He is forever faithful po, di po ba? At sa Kanya lang po may forever. No? Sa tao po wala, pero sa Diyos may forever. Kaya nga napakahalaga po na tayo ay dapat mapuno ng pag-ibig ng Diyos upang maibahagi din po natin sa iba. Amen po ba yon? Samahan niyo po akong basahin ang ating teksto ngayong umaga. Ito po ay nasa 1 John chapter 4 verse 16. NIV version po ang aking babasahin. 1 John chapter 4 verse 16, sabi po rito, "And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God and God in Him, and God in them." Sa Tagalog po, unang Juan chapter 4 verse 16, ang salita ng Diyos. Sabi po rito sa Tagalog, "Kaya nakikilala na natin at pinaniniwalaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. At ang nabubuhay ng may pag-ibig ay nananatili sa Diyos at nananatili rin sa Kanya ang Diyos." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo muna po ay manalangin. Samahan niyo po akong manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang to, Panginoon. Salamat po at kami po ay binigyan mo ng panibagong buhay, panibagong kalakasan na muli po ay magagamit namin sa araw na ito, God. Lord, salamat po, napakabuti mo, Ama. Salamat po sa patuloy na pagkilos mo sa aming buhay. Salamat po sa iyong katapatan. Salamat po sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan, O God. Muli, Panginoon, tinitiwala namin sa iyo ang araw na to. Espiritu Santo, samahan mo kami, O God, sa aming pagbubulay-bulay na iyong salita sa umagang to, and let your name be glorified. More of you and less of me, O God. Thank you, Lord God. I give you praise, I give you glory. In Jesus' name I pray. Amen and amen and amen. So sabi nga po, according po sa ating binasa, di po ba sa 1 John chapter 4 verse 16, ang Diyos ay pag-ibig. At tayo na tumanggap kay Jesucristo bilang Lord and Savior, dapat daw po punong-puno rin tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Di po ba? Dapat nabubuhay po tayo sa pag-ibig ng Diyos. At dahil dito ang tanging pag-ibig lamang niya po ang dapat nating ipamuhay, dapat nating hanapin every day, lalo na kapag po tayo ay dumadaan sa mga matitinding pagsubok ng ating buhay. No? May mga problema, hindi po natin may iwasan yan. Sabi nga po, ang pagiging Kristiyano, hindi po tayo exempted sa mga problema. No, pero ang maganda po nito sa pagiging Kristiyano natin, no, nung nakilala natin si Lord bilang Lord and Savior, ang pag-ibig niya po ay dapat nararanasan natin every day. No, nakakalimutan kasi minsan ng iba, pag may mga punong-puno ng problema po minsan, kapag na-overwhelm po tayo ng mga sunod-sunod na problema, nakakalimutan natin na may isang Diyos na nagmamahal sa atin. At sa Kanya lang po natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan at kagalakan sa kabila ng mga pagsubok sa buhay na ating nararanasan. No, sabi nga po, the worst times of our life exhaust and drain us. Totoo po yun, no? Pag may mga problema tayo, nade-drain tayo physically, spiritually, na-exhaust tayo. But sabi nga ito, when the roof of our life is falling in, we might look up in despair and say, what now? What's next? I cannot handle one more thing. Minsan pag sunod-sunod po yung problema, di ba? Hindi mo na parang akala mo, Lord, kaya ko pa ba? No? Hindi ko na kaya, sunod-sunod, katatapos lang ng isang problema, eto na naman. Pero yun nga po, no, si Pablo po sa Biblia, no, alam niya na ang Panginoon ay may kapangyarihan magbuhay ng mga patay, no, at makapag-resolve ng mga problema ng bawat isa, naniniwala siya, no, na ang Panginoon ang makakatulong sa kanya. No, He certainly could help him. And that's true for us. Ang Panginoon po, kaya tayong tulungan sa mga kabila ng mga problema pinagdadaanan natin. That same power that raised Jesus is available to us. No, kung paano po siya bumuhay ng mga patay nung time na yon sa Biblia, kaya po niyang i-resurrect ang mga bagay na nawala sa atin. No, Jesus' resurrection means no situation is hopeless and no problem is too difficult. No, wala pong problema at walang sitwasyon na mahirap sa Panginoon. And if God can raise a dead man, He can resurrect our health. No? He can resurrect our finances. He can resurrect our broken relationships. He can resurrect our failures in life.
Amen po ba yun? When God's Spirit fills our life, we no longer are struck back and forth by any circumstances in our life. With Christ as our master, we can master our situation. We are no longer relying on our own power to hold all the strings of our life together. We are depending on God's power and His love. No, kapag tayo po ay punong-puno ng Espiritu ng Diyos, ng pag-ibig niya, na kahit po anong problema ang dumaan, hindi po tayo kayang gibain. Amen po ba yun? Kasi nga po kung si Jesus ang ating master, kahit anong situation, mamamaster na po natin yan. Kasi alam natin may isang Diyos na kasama natin. Sabi nga po sa Bible, di ba? He will never leave us, He will never forsake us. We are depending on God's power and His love. Amen po ba yun? Meron po tayo 5 bagay dito na matututunan about God's binding love. No, unang-una po, number 1, understanding God's binding love. No, pag-unawa sa nagbubuklod na pag-ibig ng Diyos. God's love is unconditional and it is steadfast, which we can rely on. Amen po ba yun? No, He embodies love itself. Siya mismo ay love. Di ba sabi nga sa Biblia, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. No? This assurance is life-changing. It tells us that God is faithful, and because of His love, no matter where we are or what we are facing in life now, He will carry us through. His love remains constant. No, ang pag-ibig ng Diyos po ay nananatiling tapat po, nananatili po siyang tapat sa atin. Tayo po unfaithful, di po minsan madalas unfaithful tayo sa Lord sa mga ginagawa natin sa Kanya, yung mga commitment natin sa Kanya. Minsan nagiging unfaithful po tayo, pero ang Diyos po, kailanman hindi po siya naging unfaithful. Faithful po siya. His love is steadfast. His love is unconditional. Yun pong agape kind of love sa Panginoon po yun. No, kaya nga po, kahit anong sitwasyon meron tayong kinakaharap, no? Kapag pag tayo po naunawaan natin yung pag-ibig ng Diyos na nagbubuklod sa atin, na nagbubuo ng ating buong pagkatao, alam natin hindi po tayo mawawala, hindi po tayo mananatiling nakalugmok sa problema. Alam natin may isang Diyos na umaalalay sa atin, umaakay sa atin, at patuloy na ipinadadama sa atin yung pag-ibig niya. Amen po ba yun? Amen po. Pangalawa po, God's love manifested through Christ. Ang pag-ibig ng Diyos ay ipinamalas sa pamamagitan ni Kristo. Sabi nga po, the ultimate demonstration of God's binding love is found in Jesus Christ. Di po ba? Yung ultimate po na demonstration ng pag-ibig ng Diyos, nakita po natin sa Panginoong Jesus nung siya po ay mapako sa cross. His sacrifice on the cross is the greatest proof on how deeply God loves us. This love is not passive, but active, showing us the length to which God will go to ensure our salvation and eternal life with Him. No, talaga po kung hindi po nag-resurrect ang Panginoon sa cross, wala po kapangyarihan yung ating salvation. But praise God, no, dahil po sa Panginoong Jesus, yung kanyang pag-ibig po, yun po doon yung pinamalas ng ating Panginoong Jesus, ang pag-ibig niya sa ating lahat. Dahil sa kanyang pagkapako sa cross, no, yung buhay niya po, yung dugo niya po, yun po ang nagbigay sa atin ng manifestation para po maranasan natin yung greatest love ng Panginoon sa atin. Amen po ba yun? Ito po yung nagbibigay, kaya po yung ating salvation, no, yung eternal life na meron tayo, pahalagahan po natin. Kasi dugo po ni Jesus, buhay po ng ating Panginoon ang ibinigay para po tayo maligtas. No, kaya po ang pag-ibig ng Diyos, no, kaya nga po 'di ba sa John 3:16, ito po yung unang-unang verse na narinig ko no ako po ay bago ako ma-born again. Ito pong John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Napakagandang verse po nito, napakagandang encouragement sa bawat isa na minsan kung ikaw ay matagal na Kristiyano at nakakalimot na minsan dahil sa mga maraming problema, nakakalimutan mo na ang pag-ibig ng Diyos. No, balikan natin ang salita ng Diyos. Go back to the Word.
No, kasi ito po yung pag-ibig ng Diyos, no. Ang pagkapako po ng ating Panginoon, iyon po ay nagpamalas ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin. Yung pag-ibig niya na nagbubuklod po sa atin, nagbubuo ng ating buong pagkatao. Amen po ba yun? Pangatlo po, living in God's love. Pamumuhay sa pag-ibig ng Diyos. To live in God's love means embodying it in our daily lives. It's about letting His love guide our actions, our decisions, and our interactions to other people. When we root ourselves in His love, we find strength, we find peace, and we find direction. Our lives becomes a reflection of that love to others, drawing them closer to God. Amen po. Talaga pong dapat talaga ipinamumuhay po natin ang pag-ibig ng Diyos. No, hindi lang basta nalaman natin, nakilala lang natin siya, kundi ipamuhay po natin. No, sabi nga po, di ba yung pag-ibig po, to live in God's love means embodying it in our daily lives. Talaga pong nakikita po talaga sa buhay natin yung pag-ibig ng Diyos every day. Dapat po bilang Kristiyano nakikita po sa atin to, no? It guides our actions. Napakahalaga po ng actions, yung mga kilos natin, yung ginagawa natin every day, yung mga decision making natin, yung interaction natin with other people. Doon dapat po dito nakikita yung pag-ibig ng Diyos sa atin bilang Kristiyano. Amen po ba yun? Amen po. At sabi nga po, pag tayo po ay patuloy na nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos, no, kahit anong problema po, anong bagyo man ang dumating, no, tayo po ay mananatiling nakatayo sa Panginoon dahil sa kanyang pag-ibig. Amen po ba yun? Amen. So pang-apat po, the transformative power of God's love. Ang nagbabagong kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Sabi po rito, God's binding love has the power to transform our lives. Di po ba? Yung pag-ibig po ng Diyos talaga, meron yung kapangyarihan para mag-transform ng ating buhay. No, kung tayo po ay may mga maling ginagawa, nung tayo po hindi pa nakakilala sa Panginoon, nung makilala natin siya, naramdaman natin yung pag-ibig niya, lahat po yun nababago niya. Pwede pong baguhin ng Diyos ang mga luma nating buhay. No? It heals our wounds. Amen po? It calms our fears and give us hope. The love of God give us hope. When we rely on His love, on God's love, we are no longer bound by our past and present circumstances. No, kapag tayo po ay namumuhay talaga, yung pag-ibig ng Diyos ay nasa atin, no? Talaga po kahit ano po nangyari nung past natin at mga present ngayon, mga pinagdadaanan tayo noon at ngayon, hindi po tayo mawawala sa Panginoon. Amen po? Instead, we are free to grow in our faith, to serve God, and to love others as He loved us. No, kapag tayo po ay patuloy na tayo po ay nararanasan natin lagi yung pag-ibig ng Diyos, no? Ito po yung tayo po ay malayang maglingkod sa Panginoon. Amen po ba yon? Kaya po dapat po wala nang bitterness sa mga puso natin. Amen po ba yon? No, kung meron po tayong mga tao nasaktan o nakasakit sa atin, no? Kailangan po mag-release tayo ng forgiveness. Kasi po, yun po yung makakapagpalaya sa atin kung tayo po ay nasaktan ng maraming tao, may mga nakasakit sa atin, lalo na ng ating mga mahal sa buhay. Kailangan po tayo ay marunong magpatawad. Kasi po, ito po yung nakakapagpagaan sa atin. Dito po natin nararanasan yung pag-ibig ng Diyos. Kasi isipin po natin, ang Panginoon nga po pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, di po ba? Bakit tayo hindi marunong magpatawad? No, kahit pa sabihin po, unfair yung ginawa sa akin, Ate Remy, pinatawad ko na siya pero ayoko na siyang makita. Di po ba? Hindi tama yun. Dapat kung nagtunay tayo nagpapatawad, no, kailangan mabalik muli yung relationship natin sa kanila, sa mga taong nakasakit sa atin. Hindi pwedeng pinatawad mo siya pero ayaw mo na siya makita. Hindi po tunay na pagpapatawad yun. No, masarap po yung mabuhay ka na wala kang dinadala sa puso mo, di po ba? Masaya lang po dapat ang buhay. Di po ba? Kasi life is short. Huwag po nating pabigatin yung ating buhay Kristiyano sa mga bagay na hindi makakatulong sa atin. No, sabi nga, we are free to grow in our spiritual life. Hindi po tayo lalago kung tayo po ay may daladalang bigat sa ating puso. Amen po ba yun? No, kaya nga dapat po kapag tayo ay punong-puno ng pag-ibig ng Diyos, no, we are free to grow spiritually, no, lalago tayo.
We are free to love others. No, mamamahal natin ang lahat. Kaya nga, kaya nating dapat mahalin ang sino man. Amen po. Kasi ang Diyos, minahal po tayo. At we are free to serve God. Amen po. Dapat po yun yung maging goal natin is mag-serve tayo sa Panginoon. Anumang talent meron tayo, anumang kakayanan meron ka, kapatid. No, kung ikaw po ay nakakilala sa Panginoon, no, wag nating hayaang masayang ang buhay natin nang wala lang. Na naging Kristiyano ka nang wala lang. Kailangan po, wag po tayo masanay na sisimba, uuwi. Kailangan po magpagamit po tayo sa Panginoon. Ipagamit po natin ang buhay natin sa Kanya. No? We are free to serve God faithfully. No? Ibigay po natin yung ating talent sa Panginoon, sa simbahan, na kung saan narin tayo dito po sa RCMI, punong-puno po tayo ng maraming ministry na kailangan na nananawagan kung ano pong ministry ang nais mong pasukan. Praise God, no? Kailangan po lahat tayo ma-involve sa gawain ng Panginoon. Kasi po mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya po, through that ministry na meron tayong gagawin, maipapakita po natin yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Amen po ba yun? Amen. And last but not the least, the assurance of God's love. Ang katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Sabi po rito, God's love give us security in an uncertain world. Totoo po, di po ba? Ang pag-ibig ng Diyos nagbibigay sa atin ng security dito sa mundo na hindi mo alam. Kasi po, di pa, iba na po ang mundo natin ngayon. No? Pero praise God, dahil ang pag-ibig ng Diyos, siya po yung nagbibigay sa atin ng security. It reassures us that we are never alone, no matter how hard is our situation may seem. No, kahit anong sitwasyon ka meron, no, katulad po ng mga nangyari sa ating mga kababayan, no, sa Bicol region at sa iba pang parte ng ating bansa na dinaanan ng bagyong Christine. Di po ba? Napakahirap po ng pinagdaanan nila. But praise God, alam po natin kapag ikaw ay Kristiyano, kahit anong pagsubok yan, makakabangon at makakabangon ka dahil sa biyaya ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yun po yung assurance ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba yun? Na kahit anong pagsubok ang pagdaanan mo, kapatid, babangon at babangon ka para sa Panginoon. Dahil alam mo, may Diyos na nagmamahal sa iyo. May Diyos na nagmamahal sa atin. No? Kaya po, sabi nga po, no, that this love is a promise that God is always with us, working for our good, even when we cannot see it. No? Kapatid, kung meron ka mga panalangin na hanggang ngayon hindi pa nasasagot ng Panginoon, magpatuloy ka lang, kapatid. Kung meron kang may sakit ka ngayon at parang nararanasan mo, hindi ka pa gumagaling, magpatuloy ka lang manampalataya, angkinin mo na yon. Angkinin mo na yung anumang mga prayer mo sa Panginoon dahil, kapatid, alam ng Diyos ang puso natin. Sasagutin at sasagutin niya yan. At yan ay ang kalooban niya po, ang mabubuhay sa ating pag-ibig niya po, ang patuloy nating panghawakan. Amen po ba yun? Praise God. Sabi nga po, yung ating conclusion dito, relying on God's binding love means trusting Him. Trusting God fully and allowing His love to be the foundation of our lives. No, i-allow natin ang Panginoon ang manguna sa ating buhay, no? Kapag tayo po ay patuloy na umaasa sa pag-ibig ng Diyos na nagbubuklod sa atin, no, dapat nandun yung patuloy nating pagtitiwala. Kahit anong sitwasyon ka meron, kapatid, magpatuloy ka magtiwala sa Panginoon. Patuloy nating i-allow ang pag-ibig ng Diyos na maging pundasyon ng ating buhay Kristiyano. This love is our greatest strength and most profound comfort. Amen? We need to lean into God's divine love, allowing it to shape our lives and guide our paths. No, ang tanging ang Diyos lang ang makapagbibigay sa atin ng magandang direksyon, no, patungo sa eternal glory. Ito nga po, yung atin pong pagiging Kristiyano, di po ba? We are the sanctification process po tayo ngayon. At yung eternal glory po, yung glorification po ay darating tayo doon kung hindi po tayo mag-give up. No, wag kang titigil, kapatid, kahit anong pinagdadaanan mo, anong sitwasyon na meron tayo, magpatuloy lang tayo. Patuloy tayong manangan at umasa sa pag-ibig ng Diyos. God's binding love is not just a concept, but a reality we can experience every day.
Amen po ba yun? No? Yung pag-ibig ng Diyos, hindi lang to concept, kundi reality to, realidad na nararanasan natin. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, kapatid, dapat nararanasan mo lagi ang pag-ibig ng Diyos. Na kahit negative man yung sitwasyon, no, masaya man o malungkot, patuloy nating pupurihin ng Diyos, patuloy nating pasasambahin ng Panginoon. Di ba? Amen, naalala ko po yung kanta, no? Anumang panahon, anumang pagkakataon, anumang sitwasyon, pupurihin kita. Amen po ba yun? Dapat pupurihin natin ang Diyos, anumang sitwasyon meron tayo. Masaya man o malungkot ang buhay, patuloy tayong magtiwala sa pag-ibig ng Diyos. Patuloy natin siyang pupurihin sa ating buhay. Sabi nga, let us hold on to it. No, tayo patuloy na humawak sa pag-ibig ng Diyos, knowing that it is the greatest gift we could ever receive. Amen po ba yun? No, ang greatest gift po natin ay ang pag-ibig ng Diyos. At patuloy lang kapatid, magpatuloy lang tayo, huwag tayong bibitaw sa pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos na nagbubuo sa atin, nagbubuklod sa atin upang magpatuloy tayo sa ating buhay Kristiyano. Huwag tayong bibitaw kapatid, maiksi lang ang buhay, pasayahin natin ang buhay natin sa paglilingkod sa Panginoon. Patuloy nating maranasan ang pag-ibig ng Diyos at iparanas din natin sa iba. Umabot tayo ng kaluluwa. Amen po ba yun? Ito po yung vision natin sa church ng RCMI. Together. Kailangan po wag matapos ang taon na to mga kapatid kung wala pa tayong nare-reach out na kaluluwa. This year, 2024, no, meron pa tayong 2 months, November, December, para umabot ng kaluluwa. I-disciple mo, kahit isa lang yan kapatid. Malaking bagay yan. Di ba nga, isa lang ang tumanggap sa Panginoon, libo-libong anghel ang nagdiriwang sa kalangitan. No kapatid, ipagamit po natin ang buhay natin sa Panginoon. Huwag nating sayangin ang buhay natin, patuloy nating maranasan ang pag-ibig ng Diyos na nagbubuklod sa atin, nagbubuo ng ating buhay. Amen po ba yun? Amen po. Salamat po at sana po ay may natutunan tayo. So bago po tayo dumako sa ating mga prayer items, let me pray first po sa ating lesson na natutunan ngayon. Dakilang Diyos, salamat nga po Panginoon sa aming natutunan, sa iyong salita, O God, about Lord, your love, O God, dito sa 1 John chapter 4 verse 16. Salamat po, O God. Patuloy nga, Lord, na pinapaalala mo, Lord God, ang iyong pag-ibig. Dahil ikaw, Diyos, ay pag-ibig, Lord. Lord God, anuman, Panginoon, ang sitwasyon na meron kami, Lord God, dalayan ko patuloy kami maging matatag sa aming pananampalataya, O God. Patuloy mo iparanas sa amin, O God, ang comfort mo sa gitna ng mga kaguluhan na may mga pinagdadaanan ng ibang kapatid namin, O God. Lord, ang healing mo, Panginoon, Lord, ang pag-sustain mo sa aming spiritual life, patuloy mo kami tulungan, Lord God, na maging matatag sa aming pananampalataya, O God, because of your love, O Jesus. Salamat po, Ama. Salamat, Espiritu Santo. Punuin mo kami, O God, ng iyong pag-ibig, Lord, upang patuloy din namin itong iparanas sa ibang tao po, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Ayan, praise the Lord. So tayo po ay dumako na sa ating mga prayer concerns. Ito po ang ating mga pananalangin. Samahan niyo po ako sa mga prayer items natin. Ayan po, nakapost po. Ang una po ay pag-pray po natin yung ating personal life, no? Yung ating buhay Kristiyano. Pray for all of us to experience and rely on God's binding love every day. Every day po na maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos na kahit anong sitwasyon pa meron tayong madadaanan, mananatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Pangalawa po, our family. No, pray for the healing of all our family members who are sick, physically and emotionally. No, pray for the healing of all broken relationships. And even, pag-pray din po natin yung mga finances, yung mga family na may mga pinagdadaanan sa mga finances to. May mga financial situation na alam natin na tanging ang Diyos lang ang makakaabot nun because He is our Jehovah Jireh, our provider. Pangatlo pong items natin ay ang ating church, ang RCMI, no? Pray for our RCMI church. Pray for Pastor Leos Guerra, our senior pastor. And pray for all our pastors sa main and satellite churches po natin. And let's pray for all our BOTs. Alalahanan din po natin ang pastoral staff,
ang mga ministry heads, and all members of RCMI family. No, kailangan alalahanin po natin sila, wag po natin silang kalilimutan pag-pray, no? At panalangin po natin ang ating annual business meeting and BOT election on November 17. Gaganapin po ito sa November 17, and our 39th year anniversary on December 1. So excited na po ba tayo? No, mag 39 years na po ang RCMI. Praise the Lord. So sa 17 po, November 17, lahat po ng mga boboto, dapat po present po tayo doon sa araw na yon, no, para marinig po natin yung mga financials reporting po at yung BOT election po. Meron na naman tayo pong yung mga new sets of BOT for this year. And then last but not the least, our nation. Pag-pray po natin ang ating bansa. Huwag natin titigilan po ipag-pray ang ating bansa. Pray for all of us, all Filipino people who were affected by Typhoon Christine. No, yung mga naapektuhan po, lalo na sa Bicol region. No, panalangin po natin sila. At yan nga po ang church po natin ngayon ay nag-aabot ng financial needs, financial assistance sa mga kapatid po natin sa Bicol region. No, pag-pray po natin, protection po ng Panginoon sa ating bansa, protection from all disasters and calamities. Pag-pray natin din ang godly wisdom, no? Godly wisdom po para sa lahat ng leaders ng ating bansa, ang ating presidente, from our president down to yung president and cabinet members down to the lowest position sa barangay natin, no? Next year po, magkakaroon na naman ng election po ng mga senators at iba't ibang posisyon po. So, pag-pray po natin maging talagang piliin po natin yung nararapat, no? Nararapat na umupo sa posisyon. Pag-pray po natin silang lahat. And pag-pray din po natin more investors for more job opportunities sa ating bansa, economic revival, and strengthening our educational system. Amen po ba yun? So, sige po, samahan niyo po akong manalangin. Unahin po, dire-diretso na po tayo mula sa personal life, family, church, and nation. Amen po ba yun? Sige po, let us all pray. Hallelujah, Lord. Thank you, God. Panginoon, salamat po, dakilang Diyos, sa umagang to. Muli, Father God, kami po ay lumalapit sa iyo, God. Sa umagang to, God, punong-puno, Panginoon, ng pag-asa at punong-puno ng pag-ibig mo, Lord God. Punong-puno ng biyaya mo at awa, Lord God. Salamat po, O God, sa buhay na patuloy mong ibinibigay, ipinapahiram sa bawat isa. Salamat po, O God, sa aming sa aming pamilya, Lord God. Lord, salamat po sa aming buhay, Lord God, na patuloy mo, God, pinalalakas, Panginoon. Dalangin po namin, O God, patuloy mo kang bigyan ng, Lord, ng patuloy na pag-asa, Lord God. Yung pag-ibig mo, patuloy naming maranasan, Lord God. Patuloy naming ma-experience at patuloy kaming umasa, O God, na kahit anong sitwasyon meron kaming pagdaanan, O God, nananatili ang pag-ibig mo na hindi kami, Lord God, bibitaw, Panginoon, sa pag-ibig mong yan, O God, na kahit may mga sitwasyon kami, Lord God, Lord, na hindi namin kakayanin, Lord, alam namin kakayanin mo kami, Lord, itaas, ibangon, Panginoon. God, salamat po sa pag-ibig na yan, O God, patuloy naming maranasan ito at patuloy naming maibigay sa ibang tao din, Panginoon, na nangangailangan ng ipag-ibig, O God. Lord, tulungan mo kami, Lord God, na makapag-reach out, Panginoon, ng mga kaluluwa, ng mga tao, Lord God, na mga unbelievers, Lord, na wala pa sa iyo, Panginoon. Yung mga tao, Lord God, na wala silang kakayanan, Lord, hindi pa nila nauunawaan at hindi pa nila nararanasan ang pag-ibig mo, Lord God. Tulungan mo kaming mag-reach out, O God. Hayaan mo, Lord God, na kami, Panginoon, ay makasunod sa iyong kubisyon, O God. Sa Mateo, Panginoon, sinabi mo, Lord, na we must, Lord, go and make disciples, O God, to win souls and make disciples, O Lord. Help us, O Lord, na yung pagiging Kristiyano namin ay hindi kami manatili, Lord, yung salvation na meron kami, iparanas din namin sa iba, Lord God. Tulungan mo kami, Lord, na makapag-win ng soul at makapag-disciple, O God. Dahil alam namin, Panginoon, ito yung panawagan mo sa bawat Kristiyano, lalo na po dito sa aming sa RCMI, O God.
Lord, help us, O Lord, na talaga, Lord, makapag-abot ng kaluluwa dito sa main church, sa aming mga satellite, Lord. Patuloy mo kami gamitin, Panginoon, yung buhay na meron kami, Lord God. Habang malakas kami, Lord God, tulungan mo kami, Lord, na makapag-share talaga ng gospel. Huwag kaming matakot, Lord God. Tulungan mo kami maging matapang, Panginoon, na mag-share ng iyong salita, O God. Dahil, Lord, kung wala kang taong ginamit noon, wala kami dito ngayon, O God. Hindi kami makakakilala sa iyo kung walang taong nag-reach out sa amin, Father God. Kaya, Lord God, dalangin namin, gamitin mo po ang buhay na meron kami ngayon upang magamit din, Lord, sa ibang tao. Lord, ma-reach out namin sila at maibigay din namin yung pag-ibig na ibinigay mo sa amin, O God. Lord, salamat po, O God, sa buhay na meron kami. Patuloy mo kaming patatagin, patuloy mo kami, Lord God, palaguin sa aming pananampalataya at patuloy, Lord God, na kami ay mag-serve sa iyo, Lord God. Lord, lahat ng meron kaming kakayanan kung paano kami mag-serve sa iyo, Lord, tulungan mo kami kung ano yung magagawa namin sa iyong kaharian. Tulungan mo kami dito sa RCMI kung saan man kami naroon, Lord God, magamit yung buhay namin to serve you, God, and to reach out souls, Panginoon. Salamat po, Ama. Thank you, God. Thank you, Lord. In Jesus' name. Pangalawa po, Lord, tinataas po namin ang aming pamilya, O God. Lord, salamat po sa aming mga pamilya, O God. Tunay nga po, napakabuti mo, O Diyos, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord God, we pray, O God, for the healing, Panginoon, ng mga family members namin na may mga sakit, may mga pinagdadaanang pisikal na sakit, Panginoon, maging emotional man, Father God. Father, you are our great healer, Panginoon. You are our Jehovah Rapha, our healer, O God. Lord God, abutin mo po ang mga kapatid namin, O God. Lord, sa mga pamilya, Panginoon, na mayroong mga sakit, na may mga membrong may sakit, O God. Lord Jesus, patuloy kami, Lord, lumalapit sa iyo. At patuloy, Lord, na dinideclare namin that by your stripes, O Lord Jesus, we are healed, O God. Lord, salamat po, God. Salamat po dahil alam namin, Lord, you are more powerful than any kinds of sicknesses and diseases in Jesus' name. In Jesus' name. Ama, salamat po, Lord God. Even, Lord, hindi pa namin nakikita. Lord, inaangkin na namin, O God, ang kagalingan ng mga mahal namin sa buhay na may mga sakit, physically and spiritually and emotionally, O God. Abutin mo po sila at pagalingin, Ama, sa pangalan ni Jesus. And Lord, we pray, O God, Lord, yung mga may broken relationships, O God. Father, we pray for the healing of all broken relationships, Panginoon, sa pamilya, lalong-lalo na sa pamilya, Father God. Lord, we pray, O God, na ang family, Lord, ito, Panginoon, ay tinayo mo, Lord God, upang dahil ito noon, Panginoon, pinakita mo ang first family, O God, na dapat ay patuloy na nagmamahalan, O God, patuloy na nagtutulungan, O God. Lord, patuloy, Lord God, na ikaw ang Diyos na nangunguna, O God. Father, we pray for all, Lord, broken relationships sa mga pamilya, maging sa mga magkakaibigan, Lord, relationship ng magkakaibigan, ng pamilya, Lord God, ng church, O God, mga churchmate. Father, we pray, O God, all broken relationships, O God, pagalingin mo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, O God. And even, Lord, we are praying for healing, Panginoon, sa mga finances, O God, ng mga pamilya na mayroong pangangailangan financially, O God. Father, in Jesus' name, Lord, ikaw po ang Diyos na nagpo-provide, Panginoon. Sinabi mo pa, Panginoon, sa Philippians 4:19, and my God shall supply all our needs according to His richest glory through Christ Jesus our Lord. God, patuloy namin pinanghahawakan ito, Panginoon. God, kaya sa mga pamilya, Lord God, na may mga pinagdadaan ng financially, Lord, need. Ngayon, Panginoon, abutin mo sila because you are our Jehovah Jireh, our provider, O God. Lord, salamat po. Salamat po. Alam namin, Lord God, na Lord, ikaw ang Diyos na mabuti at nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Because of your love, O God, magpapatuloy kami, Lord. Alam namin, O God, na kahit anong sitwasyon ng pangangailangan namin, kaya mong abutin in Jesus' name. In Jesus' name. And Lord, we are praying for our church, O God. Lord, tinatas namin sa Panginoon ang RCMI, Lord God. This church is not only a church, but this church is a family, O God. Ito ay malaking pamilya, Panginoon, para sa bawat miyembro, O God. Lord, salamat po dito sa church ng RCMI kung saan mo kami pinalalago, Panginoon.
God, tinatas po namin sa iyong aming senior pastor, O God, si Pastor Leo, O God, maging ang kanyang pamilya, kanyang asawa, si Ate Lizette, ang kanyang mga anak, Panginoon. God, salamat po sa buhay ni Pastor Leo, O God. Dalangin po namin patuloy mo siyang bigyan ng wisdom, O God, ng anointing, Lord Jesus. Lord, sa lahat ng mga Lord, binibigay mo sa kanyang vision, O God, mga direction for this church. Ikaw po ang manguna sa kanya, Father God. Punuin mo po siya, Panginoon, ng anointing, O Lord, at patuloy niyang magawa yung panawagan mo sa kanya. At salamat po sa kanyang pamilya, Lord, na full support sa kanya, Panginoon. Thank you, Lord. Bless them, O God. At tinaalala po namin si Pastor Reggie, Lord God, our former senior pastor, O God. Lord, salamat din sa buhay niya. Patuloy mo rin siyang ingatan at alagaan din, Panginoon. At patuloy mo siyang bigyan din ng wisdom, Lord, at anointing sa kanyang pagmiminister ngayon. Nasa Canada po siya, Lord. Salamat po sa buhay ni Pastor Reggie at maging ni Pastora Cecil, O God. Ingatan mo sila, Panginoon, sa Canada. And Lord, salamat din sa lahat ng aming pastor dito sa main church, O God, sa Cubao at maging sa mga satellite churches namin, O Lord. God, salamat po sa kanilang mga buhay. Lord, maging sa kanilang mga pamilya, O God. Dalangin namin, Lord God, patuloy mong punuin ang iyong pag-ibig, O God, ang mga buhay ng aming mga pastor, patuloy mo silang bigyan ng magandang kalusugan, mahabang buhay, Lord God, anointing, O God. Patuloy mo silang i-anoint sa lahat ng ginagawa nilang pagtuturo, Panginoon. God, alam namin, Lord, sila po ay ginagamit mo, Lord, as our shepherd, O God. Lord, salamat po sa mga buhay nila, O God. Pagpalain mo po sila, patuloy na ingatan sa lahat ng ginagawa nila, Panginoon. God, ikaw po ang kumilos sa kanila, O God. Lord, let your name be glorified sa mga buhay nila at abutin mo po, Panginoon, lahat ng pangangailangan ng aming mga pastor, O God, sa kanilang pamilya, O God, in Jesus' name. Bless them, Lord, inside out, Lord. Maging, Lord, tinataas namin ang lahat ng BOTs, ang mga Board of Trustees ng RCMI, Father God. Lord, salamat din po sa buhay ng bawat isa ng mga Board of Trustees. Dalangin po, Panginoon, patuloy mo silang bigyan ng wisdom, Lord, sa pangunguna nila, Panginoon, sa mga ginagawa nilang decision-making, Panginoon. Lord God, Lord, let your name be glorified. Let your anointing be upon all the Board of Trustees. Sa bawat decision-making na gagawin, Panginoon, ng Board of Trustees, ikaw po ang maitaas, O Lord. Let your name be glorified, O God. Lord, ikaw po ang magbigay ng wisdom, O Lord, ang anointing din, Panginoon, sa bawat decision na gagawin nila, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat din sa buhay ng mga BOTs at buhay ng mga pamilya nila, O God. Bless them, Lord, more, O God, in Jesus' name. At kaya mo maranasan din nila, O God, ang pag-iingat mo, Lord God, at ang magandang kalusugan, Panginoon, maging ng buong pamilya nila. Ganun din po, Padre God, tinatas namin ang lahat ng pastoral staff ng RCMI, Lord God. Salamat po, Lord God, sa lahat ng pastoral staff, sa mga full-time worker dito sa aming church. Sila po yung umaagapay sa aming mga pastor at sila ang gumagawa dito sa church, Panginoon, umaalalay, Panginoon. God, salamat po sa buhay ng pastoral staff. Dalahin ko po, bigyan mo sila patuloy, Lord God, din ng magandang kalusugan. Lord God, maging ng wisdom, O Lord, and anointing din, Panginoon, sa lahat ng ginagawa nila, Panginoon. Dahil ang buhay nila, ang trabaho nila ay inilaan nila dito, Panginoon, sa church na ito. Bilang pastoral staff, Lord, salamat sa buhay nila. Pagpalain mo sila, Panginoon, at patuloy din maranasan ng buhay ng nila, Panginoon, family nila, ang iyong biyaya at awa, Panginoon, sa araw-araw, magandang kalusugan, Lord God, and more blessings din, Panginoon, sa buong pastoral staff. Lord, thank you, Lord. Maging sa lahat ng ministry heads, Panginoon, ng aming RCMI family, Lord, ministry heads, O God, na maging mga satellite churches, O God, dito sa main at sa mga satellite churches, we pray, O God, for all the ministry heads, Panginoon. Salamat po sa buhay nila, O God. Lord, gamitin mo po ang buhay ng mga ministry head, O God, sa pangunguna, Panginoon, sa bawat ministry na meron sila, Panginoon. God, we pray, Lord, na maging good example ang lahat ng ministry heads sa ginagawa na naming pagsiserve sa iyo, God. Maging good example ang lahat ng ministry heads sa iyo, sa mga members, O God. Lord, pagpalain mo rin po ang mga buhay ng bawat isa, O God, at aming mga pamilya, Lord God. And let your name be glorified, O God, sa lahat ng ministry na meron
kami maging faithful ang bawat isa sa pagsaserve sa iyo, Lord, because you are our, Lord, ikaw ang aming, Lord, pinagsisilbihan. Hindi kami nagsaserve sa tao, kundi sa iyo, Panginoon. Kaya, Lord, we pray, oh God, Lord, maging tapat ang mga ministry at maging lahat ng members, oh God, maging tapat sa pagsaserve sa iyo, Lord, sa mga ministering ipinagkaloob mo po sa bawat isa. Lord, salamat po sa lahat ng miyembro ng RCMI family, oh God, Lord, sa main church, sa mga satellite namin, Lord, pagpalain mo po ang bawat isa, gamitin mo po ang buhay ng bawat isa, Lord God, at hayaan mo patuloy naming maranasan ang pagpapala mo, Panginoon. Patuloy kaming magalak araw-araw, Panginoon, na patuloy, Lord, na maipakita namin ito sa maraming tao, Lord God, na Lord, kami, Panginoon, ay hindi magsasawang maglingkod sa iyo. Hindi kami magsasawa, Lord God, na umattend every Sunday, every Wednesday, every Friday, every Saturday, Lord, sa mga prayer work, sa satellite, may mga Friday worship, prayer night. Father God, hindi kami dapat magsawa, Lord God, dahil alam namin ito ay makakatulong sa aming paglago, Panginoon. God, salamat po, Lord God. Lord, salamat sa pananampalatayang meron kami, oh God. Tulungan mo po ang faith namin ay patuloy na lumago, Panginoon. Dahil, Lord, ito lang po yung pinanghahawakan namin, yung faith na meron kami, Lord God, sa iyo at yung pag-ibig mo. Lord, dito kami mananangan, Panginoon, at patuloy kaming maglilingkod sa iyo. Patuloy ka namin, Lord God, mamahalin, oh God, at itataas sa aming mga buhay, sa aming pamilya at sa aming church na ito, Panginoon. God, salamat po, oh God. Thank you, Lord. At tinataas po namin, Lord, ang nalalapit na annual business meeting this coming November 17, oh God, maging ang BOT election, oh Lord. Father, in Jesus' name, ikaw po ang kumilos, Panginoon, sa araw na yun, oh God. We pray, oh God, na lahat ng mga miyembro, ng mga magboboto, Panginoon, ay maka-attend, oh God, at mag-participate kami, Panginoon, Lord God, dahil alam namin, Lord, ito ay para sa iyo, for your glory, Panginoon, dito sa church ng RCMI, Lord, ang ginagawang ito ay para, Lord, maging maayos ang aming church pangunguna, Lord God, ng mga BOT, ng mga pastor namin, ng itong financial, pag-present ang financial statement every year. Yung annual business meeting na ito ay napakalaga, Panginoon, sa bawat miyembro, Panginoon. Kaya, Lord God, we pray, Lord, na maka-attend ang lahat ng face-to-face at makaboto ng tamang tao, Lord, na ilalagay mo sa posisyon bilang another new sets of BOT, O God. Salamat po, napakabuti mo, O Diyos. At inaalala din namin, Panginoon, Father God, ang nalalapit naming 39th year anniversary ng aming church, Panginoon. Lord, salamat po sa December 1, we will celebrate, Lord, our 39th year anniversary, Father God. Lord, salamat sa katapatan mo sa buong RCMI, O God. Napakabuti mo, Diyos. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong gabay, Panginoon, na kahit ano man ang pinagdaanan ng aming church, O God, patuloy kaming, Lord, nakatayo sa iyong presensya, O God. Salamat po sa pagkilos mo at sa pagdami ng patuloy na pag-open mo ng mga new doors, Panginoon, ng mga satellite, pag-open ng maraming satellite churches, O God. Dalangin namin, O God, patuloy ka pang umabot, sa mga mission, Panginoon, sa mga partners namin, O God, sa ibang lugar, Panginoon, sa ibang bansa. Father, we pray, salamat po sa kabutihan mo. Patuloy mo kami, Lord God, palaguin, sama-sama kaming lalago, Lord God. Lord, patuloy namin dinideclare, Panginoon, sa aming church, O Lord God, ang Joshua 24:15. As for me and my house, we will serve the Lord, O God. Lord, nais namin ang pamilya namin, O God. Buong pamilya namin ay sama-sama kami, Lord. Sama-sama kaming maglilingkod sa iyo sa church ng RCMI, O God. Lord, salamat po, salamat. And we are, Lord, alam namin, lalago pa ito. At marami pa, Lord, marami ka pang gagawin, O God. And we pray, Lord, sa aming mga youth, Panginoon. Lord, sila po, Panginoon, ang magtutuloy, Panginoon. Itong generation na, Lord, ng youth ngayon, Lord, gamitin mo sila mightily, O God. Palakasin mo po ang bawat isa, Panginoon. God, salamat po. Maging seryoso kami, Panginoon, sa aming mga ginagawa sa church na ito ng RCMI, O God. Tulungan mo kami lahat na maging parte, Panginoon, ng paglago at paghayo ng iyong kaharian dito sa RCMI, Panginoon. God, salamat po. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo. And to you alone, Lord, tunay nga, Lord, more of you and less of us, O Lord. Thank you, Holy Spirit, sa gabay mo, sa kalakasan mo, physical, spiritual, sa bawat miyembro, sa bawat leader at bawat miyembro ng church na ito. Lord God, salamat po sa katapatan mo,
For 39 years, thank you for your goodness and your faithfulness in our church, O God. Thank you, Lord. Thank you, God. And Lord, muli tinatas namin ang aming bansa, O God. Lord, salamat po sa bansang ito, Panginoon. Ang aming bansa, Lord, patuloy namin tinatas ang mga kababayan namin, Lord God, na naapektuhan ng bagyong Christine, Lord God, lalo na sa Bicol region, Panginoon. God, we pray, Lord, sa lahat ng naapektuhan ng bagyong Christine, we pray, O God, na Lord, muli sila ay makabangon, Panginoon. Huwag silang mawala ng pag-asa, O God. Tulungan mo sila makabangon at magsimula muli, O God. Ano man, Panginoon, ang nawala sa kanila, alam ko, Lord, papalitan mo ito. But Lord, I pray, O God, makilala kanila bilang Lord and Savior. Lord, I pray, O God, na ang sitwasyong ito ay magdala sa kanila upang lalong lumapit sa iyo, God, upang lalong magtiwala at makita nila, Lord God, na ikaw lamang, Panginoon, ang kanilang malalapitan at wala ng iba. Lord, salamat po sa pag-kilos mo sa kanilang buhay, sa mga naapektuhan nito, God. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nag-iingat ng aming buhay. Salamat po na kahit may mga sitwasyong nangyaring ganito, naroon pa rin ang pag-ibig mo at pag-iingat sa bawat isa. Lord, salamat po. Tulungan mo sila makabangon muli at magkaroon ng anuman ang nawala sa kanila ay mapalitan, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. At Lord, tinatas namin po ang bansang ito for your protection, O God. Lord, protect our nation from all disasters and calamities, O God. Lord, we pray, O God, for your mercy upon our nation, Lord God. Lord, bless the Philippines. Lord, bless us, O Lord. And Lord, patuloy na nilalapit namin sa iyo at hinihingi ng tawad ang bansang ito. Ano man, Panginoon, ang pagkakamali ng bansang ito, O God, ng aming bansa, Lord God, patawarin mo kami in behalf of our nation, O God. Dahil sinabi mo sa iyong salita, Lord God, sa Chronicles, Panginoon, if my people will humble themselves and pray and turn from their wickedness, Lord, you will heal us, O God. Heal our land, O God. Heal our land in Jesus' name. In Jesus' name, O God. Lord, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa aming bansang ito, Panginoon. Lord, alam namin, Lord, ikaw ang magtataas, Panginoon, ng bansang ito, O God. And Lord, we pray for our leaders, O God, for our president and cabinet members, O Lord. God, we pray, O God, maging sa mga mababang posisyon down to the lowest position, maging sa mga barangay, Panginoon. Lord, we pray, O God, for them. Lord, hayaan mo makilala kanila bilang Lord and Savior, O God, upang, Lord, lahat ng mga decision making nila, ikaw ang maitataas, Panginoong Jesus. Lord, we pray, O God, ikaw po ang kumilos sa lahat ng mga nakaupo sa mga may posisyon, Panginoon, O God. Kumilos ka po sa kanilang mga buhay, O God. At tinatas namin, Lord God, ang nalalapit na eleksyon ng aming bansa, O God. Next year, Lord God, may election na naman pong gaganapin, O God, sa mga posisyon na nakalaan, Panginoon. Father, we pray for the wisdom ng lahat ng Pilipino, O God. We pray, Lord, ilagay mo sa puso namin ang mga taong dapat nararapat na mga taong umupo sa bawat posisyon na ihahalal namin, O God. Lord, ikaw po ang kumilos, Panginoon. We pray for an honest and peaceful election, O God, next year, Panginoon. Lord, ihanda mo po ang puso ng bawat Pilipino at tulungan mo kami na itaas sa iyo, Lord God, sa panalangin ang mga taong iboboto namin, O God. Yung iluluklok namin sa mga posisyon, yung mga tamang tao lang, Panginoon. God, salamat po. Salamat po, Panginoon. Lord, thank you, Jesus. And Lord, tinatas po namin, O God, ang more investors, O Lord. We pray for more investors, O Lord, sa bansang ito, sa aming bansa, sa Pilipinas, Lord. Patuloy ka magdala ng maraming investors, O God, for more job opportunities, O God. Lord, hayaan mo, Lord, makabangon ang aming bansa, O Lord. Makilala muli na kami ang bansa, Lord, na iniingatan mo, Father God. Lord, we pray, Lord God, for economic revival, Panginoon. God, patuloy mo itaas ang aming ekonomiya, Panginoon, ang aming mga kayamanan, pandagat, panglupa, Lord God. Ikaw po ang kumilos. I-bless mo po ang bansang Pilipinas, Ama, sa pangalan ni Jesus, O God. Lord, we pray for to strengthen mo, Panginoon, ang aming educational system, Father God. Father, in Jesus' name, ikaw po ang kumilos sa lahat ng mga taong na nararapat, Lord, na kumilos sa mga nasabat sa aming mga
sa aming pamahalaan, Lord God, ng mga taong dapat, Lord, na gagamitin mo, Panginoon, upang, Lord, kumilos ka sa lahat ng mga departamento ng aming bansa, O God, lalo na sa aming educational system, O God. Lord, salamat po. Salamat po. We declare that you are the Lord of our nation. We declare, Lord Jesus, that you are the Lord of this nation, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Philippines is for Jesus, oh God. Lord, salamat po. Salamat po. Napakabuti mo, Diyos. Salamat po sa umagang to, God. Lord, pinupunuin mo kami, Lord God, ng pag-ibig mo, ng biyaya mo sa araw-araw, Panginoon. And let your name be glorified in our life. More of you and less of us, oh Lord. Salamat po, God, sa umagang to. We give you back all the glory, honor, praises, and thanksgiving. This we ask and pray in Jesus' mighty name. Amen and amen and amen. Magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Good morning and RCMI, shine where we are. Amen. Amen.